Hi everyone, it's me, Tara Matos. So for today's video, dito nga po ako naglaban ng uniform ng partner ko sa bahay po nila. So nakita ko nga po itong tanim ni Tito at Tita. Ayan po, ang gaganda po. Yung upo is madami na pong mga bunga. Nagtanim nga rin po ako niyan dito sa bahay. Kaso yung iba po is hindi na po nabuhay kasi sobrang init po at pawala-wala po yung tubig dito. Kaya nga po dito po ako maglalaban ng uniform ng partner ko sa bahay nilang isa kasi po wala pong tubig doon sa tinitirahan po namin. Bali yung mga nilabahan ko na nga lang is yung mga uniform po ng partner ko. Kasi nilabahan niya na din po yung mga decolor po na labahan po namin. So kapag day off niya po, siya po naglalaban ng mga damit namin doon po sa bahay po nila, sa bahay po ng mama niya. At doon po kasi is may washing. Kaya doon yun na lang po nilalabahan at malakas po ang tubig. Pero pag minsan naman po, kapag po malakas ang tubig dito, ay dito ko na lang po nilalabahan gamit yung kamay ko. Yung ginukuskus ko na lang po ng brush. At pagkatapos ko na nga po pala mabanlawan yung mga uniform, may ida-dryer ko naman po. Bali, habang sinasalang ko nga po sa washing yung uniform ng boyfriend ko, is naligo na po ako kasi wala po talagang tubig dito sa amin. Bakit kaya ang bilis-bilis nila magpatigil ng tubig? Tapos kapag hindi nakakabayad or late magbayad, is napuputulan agad. Siya nga na nga din po niya nag-dryer kasi nga po ako po isinugasan ko na po yung mga nakita kong hugasan po doon sa lababo po. At ayan, kinuha niya nga po yung cellphone ko kasi akala niya po is hindi ko pa po ito nabibidyohan. Kasi ayan, kukuha daw po siya ng upo kasi sinabihan po siya ni tita na kumuha po ng upo. So ayan po yung upo. At ayan, may rabbit din pala yung kapatid niya. Bali silang dalawa po is dalawang lalaki lang po silang anak nila tita. Alam niyo po ba, sobrang ganda talagang tingnan kapag ganyan yung mga tinanim mo. Siguro, pag hindi na sobrang init, magtatanim na ulit ako. Kasi yung mga tinanim ko po na pichay, kamatis, at okra, is talagang natuyo po, namatay sila kasi sobrang init po talaga dito sa amin. So, ayan po, kukunin niya yung upo. Ayan, dalawa po yung kinuha niya para po meron po kaming magulay. At pagkatapos nga po ay umuwi na po kami sa bahay dahil mag-aasikaso pa po ako. Magluluto po ako ng ulam ni Tiyo kasi umuwi na po si Tiyo at nasa hospital na po dito sa amin. Nag-chat po kasi yung kapatid niya na kung pwede daw po is bigyan ko po doon ng makakain at nagsaing na din po ako niyan bago po kami umalis. At ayan, magluluto na po ako ng ulam. Bali yung ulam nga po is bawal po siya ng malangsa, like yung isda. Tapos po yung chicken, hindi naman malangsa yung chicken. Basta yung maano po sa sugat na bawal po yun. Tapos, ayun yun po yung nabili ng partner ko is yung baboy. Kahit konti, pwede na po yun. Basta may makakain lang po sila doon. Kasi hirap din po kasi talaga sa pera at lalong-lalo na po sa hospital. Kailangan mong bumili talaga ng pagkain. Bali, yung gagawin ko na nga lang po sa karning baboy is aadobuhin ko na lang po at lalagyan ko po ng patatas. At pagkatapos ay hinugasan ko na nga rin po yung patatas at isinalang ko na rin po yung kawali. At naglagay na nga rin po ako ng mantika at sibuyas. At nilagay ko na nga rin po itong bawang. So habang nga pong nakasalang yung niluluto kong ulam is maglalagay naman po ako sa baunan ng kanin para po habang niluluto ko po yung ulam nila is
lumamig na po itong kanin para po hindi siya madaling mapanis. Pag tatakipan na po. Mukhang madami nga rin po itong nasaing ko, pero siguro sakto lang po ito sa kanila. So, ayan nga po yung bata at gusto niya po magpatimpla ng bibi. So, ayun nga po, binalikan ko na rin po yung niluluto kong ulam. At lalagay ko na po yan ng mga toyo at mga iba pang mga pwedeng ilagay dyan para sumarap. Sanay-sanay na din po ako mag-invento kung anong mga pwedeng gawin at lutuin. Kasi simula bata pa lang po ako, kung ano po yung nakikita kong pwedeng ulamin ay ginagawa ko talagang paraan para magkaroon kami nung dati ng ulam ni Papa. Dati nga po, meron kami noon na sinigang lang, powder na sinigang. Tapos ang ginawa ko na lang po dahil may sakit po noon si Papa, ginawa kong sabaw yung sinigang. Nagpakulo po ako ng tubig at nilagay ko yung sinigang at syempre nilagyan ko din po ng magic sarap at asin. So ayun, pwede na yun. Pwede na din yun kay Papa kasi meron po siyang lagnat noon, nung time na noon. Wala, naalala ko lang po. Tapos, kwento ko po sa inyo dati nung magkasama pa kami ni Papa, yung hindi pa po siya nag-duty sa malayong lugar. Tapos, kapag mayroon kaming konti na lang yung bigas namin, is, ang ginagawa ko po is nilalagyan ko ng maraming tubig yung kaldero. At yung konting bigas ay nagiging madami dahil ginagawa ko po siyang lugaw. Tapos dati naman, nung nag-work na si Papa sa malayong lugar, is kahit saan na po ako nakapunta at pinaampon nga din po ako niya ni Papa para makapagtapos po ako ng grade 7. Kaso, nung iba din po yung naranasan ko doon sa pinaampunan sa akin, pero hindi ko naman po sinasabing yung pinaampunan sa akin is masama. Bali, yung kasama po nila doon sa bahay, kasi bawal ko pong sabihin. Basta yun na po yun. Ay, kusa na lang po akong umalis doon at pagkaalis ko po doon is nabuhay na din po akong mag-isa at naghanap po ako ng paraan kung paano po ako makatapos sa pag-aaral. Bali, nagpapadala naman po minsan si Papa noon sa ibang lugar pa siya kasi nagiging sakto lang din naman po. At hindi ko din po kasi makontak si Papa palagi kasi ako yung dati wala pa po akong cellphone. Tapos ayun, nag-aaral po ako sa amin ng grade 8. So, bali yung kinakain ko na nga lang din po yun. Noon, pagdating po ng tanghali is Lucky Me. At minsan din po, umuutang po ako doon sa tindahan. Kung nakikita nyo po dati may tindahan, yung nilulutuan ko po nung nagpepesto po ako ng barbecue dati kung saan po ako nagtitinda. Yun po yung matanda. Doon po ako dati nag-uutang ng Lucky Me. At kahit anong tinapay, ganyan po. So, pinapautang naman po ako noon. Tapos babayaran na lang po kapag nagpadala po si Papa kapag nagkaya po yung budget po. Tapos mga ilang araw nga din po is si Papa po kinausap yung kapatid niya noon na na kung pwede daw po doon na ako sa Hubo stay at doon po ako mag-aral. So ayun, pumayag naman po. At ayun, doon po ako nagpatuloy ng pag-aaral at nakapagtapos po ako ng K-12. So, bago po ako nakagraduate, is sobrang hirap din po yung naranasan ko nung nag-aaral pa po ako na grade 8 hanggang K-12 po. Kasi syempre din po, hirap din po nun si Ante at yung asawa po niya si Tio. Ayun ko sa din po akong gumagawa ng paraan, nag-online seller po ako habang nag-aaral, ganun. Tapos dinideliver ko po pag na po ako ng pag-aaral, tapos na po. So minsan bago uwian, kinukuha ko po sa reseller ko yung order sa akin at i-deliver ko po. Tapos maglalakad pa po ako niyan, medyo malayo din po, mga 1 hour ata bago makauwi. So sa amin doon po sa kung saan po nakatira sila Tio and Ante dati. Tapos about naman po sa pang-araw-araw, minsan may makakain po kami pag papasok sa paaralan, minsan wala po. Kasi dalawa po kami ng pinsan ko kami nag-aaral magkasama. Pero minsan, syempre anak po siya ni Auntie and Tio. Syempre, supportado naman po nila yung anak nila. Pero ako syempre nahihiya din po ako sa kanila. Kaya ako na lang po yung kusang naghahanap ng paraan. Minsan, naghihiram po ako sa mga kaibigan ko ng makakain din po. And, ayun,
Minsan din kapag wala talaga kaming makain sa bahay namin, kila Tiyo and Aunties, minsan kamote lang po yung kinakain namin, mga tanim-tanim po nila o kaya yung talbos kamote, and then naglulugaw din po kami niyan. Basta ganun po, sobra-sobra pa po yung hirap din talaga. Kaya pasalamat din po ako dahil nakatapos po ako ng K-12. So ayun, thankful din po ako kasi nakakuha din po ako nun ng reward po nung nakagraduate po ako ng K-12. So ayun, mukhang na sobrahan na po yung pagkwento ko at naisama ko na din yung mga ibang video po ng baby ko. So ayun, at nung ang umati din po pala nung pagkain na yon is yung boyfriend ko, hinatid po doon sa BMC. So gabi na po yun. Kung nakita niyo po doon sa video, pasensya na po at kahit saan na nakaabot yung kwento ko. Basta ayun po. At ang bumili din po pala niya ng swimming pool is yung mother po ng ng boyfriend ko po. Tapos ayan, hinihintay ko nga po pala dumating yung pinsan po ng boyfriend ko kasi meron po yun anak at maliligo po sila ni baby. So ayan po, naligo silang dalawa. So bantayan lang po talaga para hindi po sila malunod. So ayun na po muna for today's video. Thank you so much. And please no skip ads and please subscribe po sa aking YouTube channel and yung aking Facebook account through Facebook account. And ayun lang po, maraming salamat po sa support niyo. Mag-iingat po kayo palagi and God bless you all. Sana palagi niyo pa rin po akong suportahan. At ayun lang po. At mag-pray po kayo palagi kung ano man po yung anong mga problema natin sa buhay ay laban lang po. So ayun lang po. Bye-bye!